Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, it's a general reading. It may resonate or it may not. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift ang energies or magkabaliktad ang sitwasyon natin, kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. So, tingnan natin. Ayan, meron tayong mga cards dito. Diamond, Healing Crystals, Falling Star, Key, Deep Well, and Compass. Bottom card dito is Magnifying Glass. Uy. So, someone here is searching for you using this magnifying glass and compass, no? Nahanap ka nitong taong ito. Tingnan natin sa tarot cards natin. So, ginawa kanyang option before nag-juggling siya between two persons, ikaw at meron pang isa. Pero, yung taong yon yung pinili niya. Ayan nireject ka nito. Ayan, naka-receive ka na ng rejection from this person. Ngayon naman, namimiss ka niya, iniisip ka niya non-stop. And with this Emperor, the Moon, that card, Six of Pentacles, the Page of Pentacles, and the World card. So for some of you, parang na-meet nyo lang siya online. And parang hindi pa kayo personally nag-meet itong taong to. Ayan, so meron tayong energies dito ng Aries, Pisces, Scorpio, and sumilip si Libra Ayan, Justice. Ayan. So, tingnan natin ano bang message ng Archangel natin dito. So, we have here Prioritize by Archangel Metatron. Focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. So, maaaring itong taong to, mas pinili niya kung ano ba yung priority para sa kanya noon. Ayan yung nakikita niya kasing diamante dyan. Ayan yung naging priority niya na inisip niya na yun ang kanyang kailangan pagtuunan ng pansin. No? Tingnan natin, maaaring work related. And maaaring itong taong pinili niya ay nakikita niya, nakakasama niya lang din in the work field. Kaya convenient para sa kanya na piliin yon kasi hindi niya kayang bitawan yung trabaho niya I want a family with you. Pero ngayon, this person is looking for you. Hinahanap ka niya. Tingnan pa natin. I have multiple opportunities. Kasi ayun na nga mas inuna niya yan mga priorities in life, yung mga about sa work, and kung ano ba yung mas magaan para sa kanya. Kasi, para sa kanya kasi, mahirap na ikaw yung piliin niya. Kasi, complicated, maraming balakid, maraming may ayaw, maraming kumukontra, kesa yung taong pinili niya na andyan lang. Parang, very convenient para sa kanya na piliin yung taong yon. Marami sigurong boto doon na may mga tao din na hiningan niya ng advice siguro na ito na lang yung piliin mo kasi ganito, kasi ganyan. So, naniwala siya. I will fight for you. So, yun isa sa pinagsisisihan niya na hindi niya pinaglaban yung nararamdaman niya. Na mas pinili niya yung ibang tao over you. Caught in the middle. So, yun na nga. Sorry, I'm wasted. Ayan, so humihingi na siya ng tawad ngayon sa mga nangyari. I want to see you this weekend. So, gusto kanya talaga makita. Guarded and wounded, and I miss you so much. So, this person is really missing you. Ayan, you're my destiny. So, naniniwala kasi siya na kayong dalawa, nakatadhana. Pero may mga sumabutahe lang, may mga misunderstanding na nangyari, or kasi parang nawalan agad siya ng gana doon sa mga obstacles na yon. Hindi niya alam na yung mga obstacles na yun pala is parang ano lang, 'di ba? Para patunayan lang siguro, or wala na ano siya agad na nawalan agad siya ng gana na may mga hadlang. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya easy-easy lang.
Ayun, so tingnan natin. Maaaring mga panahon yung sinasabi niya kasi parang immature pa siya, ayaw niya, nahihirapan siya, gano'n. Tingnan natin. Ngayon naman tingnan mo, I bury myself in work to forget you. So, yun ang nangyari noon. Kasi prioritize niya trabaho. Ayaw niya mawala sa kanya yun. Ayaw niyang i-give up yung trabaho niya. Kasi siguro malaking kinikita niya dun. Or malaki na yung ano niya. Yung posisyon niya mataas na. No? Or this person is waiting for maring promotion. Ganun. Kaya hindi niya kayang bitawan. And itong taong pinili niya, ayan lang, nandyan lang. O, nakikita niya lagi, araw-araw. Kaya 'di ba, so, lamang talaga. So, nung panahon na yun na pinili niya yung taong yun, talagang mas inano niya yung sarili niya sa work para lang makalimutan ka. Pero ngayon, wala. Kahit anong gawin niya, hindi ka maalis sa isip nitong taong 'to. I know I was a distraction from your pain. I know that I crossed the line with you. I wonder if you're happy without me. So, ayun 'no, 'di ba? Yung thoughts niya is about you always. My life is not as together as it seems. So, tingnan mo naman. We both know I'm not the one for you. So, inisip na lang niya na hindi kami meant to be. Pero ngayon, sinasabi niya dito na, yun palang taong yun ang hindi para sa kanya. And kayong dalawa ang nakatadhana. Kaso, give up niya agad at hindi niya pinaglaban. Yun, ngayon na, starting to understand our connection. Sinasabi niya dyan, ngayon nauunawaan ko na tayo pala yung connected doon sa tinatawag na red strings of fate. I want you. And we need to let each other go. So, yun ang ginawa niya, nag-let go siya. Kasi yun ang inisip niya eh. Yun ang, kumbaga nagpaka-practical siya ng mga panahong yun. Na mas pinili niya yung the best na easy way. Hindi the best easy way. The easy way. The easiest option. Yun ang kanyang pinili. Hindi dahil sa yun ang gusto niya. Kasi parang pabor doon yung mga taong tinanong niya. Kumbaga, nagbotohan. Hindi dahil yun ang gusto niya eh. Kasi parang, yung mga tao sa paligid ko mas pabor dito. So, sige, baka ito yung the best option para sa akin. So, ganun eh. Hindi siya nag-rely siya sa base na, mga opinion ng mga tao sa paligid niya. Doon siya nag-rely. Hindi sa nararamdaman niya. Hindi doon sa sinasabi ng puso niya na ngayon pinagsisisihan niya kung bakit siya nakinig sa sinasabi ng iba kesa sa sinasabi ng puso niya. Okay, tingnan natin. Blue card. Reminiscing. So, talagang this person is thinking about the past. Iniisip niya pa rin yung nakaraan nyo. Ayan, past life lover. So, maring past life lover na rin kayo. And obsession. So, talagang this person is obsessively thinking of you. Non-stop to, no? Para talagang hindi niya na mapigilan tong thoughts na to na parang obsession na para sa kanya na lagi kanyang naiisip, inaalala, hinahanap-hanap. And tingnan natin sa initials natin dito. Letter S, A, K, Z, letter H, Q, I, P. Mga nahulog na card natin dito, UE, and bottom card natin, X. And let's see sa ating general signs and messages. North PH, logical, fire sign Aries, Leo, Sagittarius, very lucky. Dimple, February, number 3, November 10, maring November 10,
January, Virgo, confusing, fantastic friend, July, oops, Libra, Cup is water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, friendly, October, Gemini, Pisces, amazing, Cancer sign, sarcastic, high expectations, vulnerable, hilarious, neighbor. So, maaaring kapitbahay pa yun, di ba? So, very convenient ka naman talaga. Tatawid ka lang dyan, dyan na. We have your funny, present lover, number 9, and patience, please. So, kung talagang gusto nyo itong connection na ito na mag-first pa or mabigyan pa ng second chance, mahabang pasensya pa ang kailangan. So, yun ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.